of the nation. Bago ngayong gabi, nagliyab ang isang bus sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Galing sa Maynila ang bus na nag-field trip at pauwi na ng Santa Maria, Bulacan. Ayon sa Marilao Fire Station, nakatanggap sila ng tawag na may nasusunog na bus sa expressway bandang alas 9:30. Mabilis namang naapula ang apoy at nakalabas din lahat ng sakay ng bus. Pero may ilang pasaherong dinala sa ospital dahil nahirapang huminga. Lord, please send some help. Pinakamalakas na lindol daw na tumama sa Northern Cebu ang magnitude 6.9 quake na yumanig kagabi ayon sa PHIVOLCS. Umakyat na sa 70 ang nasawi, karamihan na bagsakan ng debris at mula sa Bogo City kung saan ang epicenter ng lindol. May report si Emil Sumangit. Lord, please send some help, Lord. Tanging dasal ang nagawa ng ilang na-trap na empleyado sa isang mall sa Cebu City. In Jesus' name. Paghupa ng pagyanig, tumambad sa kanila ang mga bumagsak na kisame at nawasak na gamit. Napatakbo naman ang mga nanunuluyan sa establishmentong ito sa lungsod sa pagmamadali. Lumikas ng nakayapak at nakapagtulog ang ilan, hindi alintana ang bubog at basag na tile sa hallway. Gawas lang. Okay, go. Sit. Nagkagulo naman sa isang beauty pageant. Kanya-kanyang tago ang mga kalahok at iba pang dumalo. Kabilang si Cebu Governor Pam Baricuatro. Bumigay naman ng krus at mga ilaw ng St. Peter the Apostle Parish sa Bantayan Island. Hindi rin nakaligtas ang Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa Daang Bantayan, Cebu. Nawasak man ang bubong nito. Nananatili namang buo ang imahen sa harap na simbahan na tila simbolo ngayon ng hindi matinag na pananampalataya ng mga Cebuano. Sa advisory mula sa Archdiocese of Cebu, pinaiiwasan munang gamitin ng mga misa ang mga napinsalang simbahan hanggat wala pang clearance mula sa mga eksperto. Napahinto naman ang mga motoristang dumaraan sa First Mactan-Mandaue Bridge. Nagmistulang dinuduyan ng tulay. Oh my God. Nahulikam din ang malakas na pagyanig sa Minglanilla Sports Complex. Sa San Remigio. Sa bayan ng San Remigio, nabagsakan ng debris ang ilang manlalaro at manonood sa liga sa sports complex. Patuloy ang rescue operation sa mga posible pang survivor. Pwede sa DRR, mga mag-rescue. Sa lungsod ng Bugo, na siyang epicentro ng lindol, may mga natabunan ng debris. Pinagtutulungan silang sagipin mula sa mga bahay na halos madurog na. Gumuho rin ng ilang fast food chain. Dito po tayo. Sa Purok Talisay B, Barangay Binabag, sa tabing kalsada na nagpalipas ng magdamag ang mga residente. Yung bandang alas 10, 17 p.m. po, para po kami nalilito kasi parang bigla po siyang umano yung earthquake. Parang litong-lito po kami, parang sinasampal. Sa Sitio Laray, may mga bahay ring natabunan. Eksklusibo nating nakuhanan ang retrieval operation ng DPWH Region 7 Equipment Management Division. Pahirap pa na pagpasok sa lugar kaya gumamit na ng backhoe. Yung bahay na nakuha namin kanina ng patay, bali, tap na nagbato talaga, malaking bato. Kung makikita nyo, kung papasok yun sa loob, malaking bato talagang baka... Engineer, isang pamilya lang po ito? Isang pamilya, sir. Ilan po yung nakita nyo inabutan ninyong wala ng buhay? Inabutan namin 3 patay. Tapos may ina, 2 anak na lalaki. Yung ama, naunang na-retrieve, patay rin. Sa gitna ng aming coverage, niyanig kami ng aftershock. Tila tinapyas naman ang bundok sa Barangay Liki sa Sogod. May mga nayupi pang sasakyan at tabual ng mga motorsiklo. Sa kasaysayan ng Northern Cebu, pinakamalakas na ang tumamang magnitude 6.9 na lindol kagabi ayon sa PHIVOLCS. Hanggang alas 10 kaninang umaga, mahigit 800 of aftershocks na ang naitala na maaari pa raw tumagal ng ilang araw, linggo o buwan. In-expect po natin yan. More than 1,000 aftershocks. Pero again, hopefully po lahat po ito'y mahihina lamang. Intensity 7 ang pinakamalakas na paggalaw ng likha ng lindol na resulta ng paggalaw ng offshore fault sa lalim na 5 kilometro. Paliwanag ng PHIVOLCS. Side to side o horizontal ang paggalaw ng fault kaya hindi lumikha ng tsunami. Malawak po no yung may reports po sa aming pagyanig
Umabot nga po sa Zamboanga sa south, intensity hanggang dun po sa bandang Quezon. Sa report ng Office of Civil Defense, 70 na nasawi, karamihan nabagsakan ng debris. Pinangangambahan marami pang natabunan, kritikal ang unang 24 oras mula nang tumama ang kalamidad, kaya kailangan mabilis ang search and rescue operations. Maraming casualty sa Bugo kasi highly urbanized siya, no? Maraming infrastructure doon. Malaking factor din na gabi siya nangyari. Pabala ng PHIVOLCS, posible pang gumalaw ang iba pang fault system na malapit sa epicenter. Emil Subangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sunod-sunod ang dating ng mga sugatan at nasawi sa Provincial Hospital sa Bogos City mula sa iba't ibang lugar sa Northern Cebu. Ang mga pasyente sa labas muna ng ospital ginagamot habang hindi pa makapasok muli sa gusali. Mula sa Bogos City, may live report si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan. Atom, ngayon lang umabot na sa 72 ang nasawi habang 200 naman ang malubhang nasugatan sa pagyanig ng lindol dito sa Northern Cebu. Nagsilabasan ng Cebu City Medical Center ang mga pasyenteng ito. So gipadala ang uban dinhi sa Bureau of Fire. Kasunod ng magnitude 6.9 na lindol. Bilin to ay bilin katapusan kay wa man masigla ang mga bata. Inog, 3 ka babies. Sa kasagsagan ng pagyanig, 3 sanggol ang isinilang. Agad silang inilabas kasama ang kanilang mga nanay. Ang lakas na ng ulan. Sa labas, bigla namang umulan. Kanina walang ulan, di ba? Opo. So ang decision natin with the doctors na ilabas natin because we expect na mayroong aftershock. Mayroon tayong mga tent pero hindi kasya. We decided with the doctors na dyan lang tayo sa first floor. Alas 2 ng madaling araw pumasok ng ospital ang mga pasyente. Sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City, kung saan naitala ang epicenter ng lindol, sunod-sunod ang dating ng mga pasyente na ginagamot sa mga tent. Gayon din ang mga bangkay na nare-retrieve. Mula sa iba't ibang lugar sa Northern Cebu, ang mga body bag na kalatag sa labas ng ospital. Nagpang-abot na ang mga sasakyan ng mga punerarya at mga ambulansya. Kaya pati si Governor Pamela Baricuatro nagmando na rin ng trapiko. We need to transport patients here sa Bugo kay puno na kayo diri sa Bugo. Unya kinahanglan nagyun sila kanang uban surgery, orthopedic, specialized na kayo ang needs ani nila. Dumating na sa Bugo City si Public Works Secretary Vince Dizon. Anya, isang team ng DPWH Manila ang pupunta roon para suriin ang structural integrity ng hospital. So hopefully by tomorrow we will know. And if it is secure, we will start bringing in patients already. But there's also severe damage to the operating room, the ER, and the delivery room. Ang Department of Health nagpadala ng medical team at mga gamot at medical supplies sa Bugo City. Atom, hanggang sa mga oras na ito, wala pa ring power supply at wala pa ring malinis na tubig matapos hindi pa gumagana kanilang water utility. Kaya't nananawagan ng ating mga kababayan dito ng tulong, mga pagkain at malinis na tubig para kanilang mainom. Atom. Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Bukod sa flood control projects, may anomalya rin umano sa ilang proyektong health center ng Department of Health. At ang sangkot na contractor ang kumpanya ng mga diskaya. May report si Joseph Moro. Bayad ang contractor pero hindi tapos ang health center. Ibinunyag yan ni Health Secretary Ted Herbosa sa budget hearing sa Senado. Pinahanap ko rin yung mga contractor na present ni Presidente. May nadiskubre ako, isa na bayaran na pero hindi completed. Itong sinasabi kong nakita ko, 2020. Ang contractor daw ng tinaguriang Walkaway Health Center ang St. Timothy na pagmamayari ng mga diskaya. Hinala ni Herbosa may sabuatan din sa pagitan ng opisyal ng DOH at ng contractor. Kung ang engineer na nag-inspect from our side, binigyan siya ng clean bill na completed, mababayaran siya.
bakit siya nabayaran kung hindi pa completed? Dapat yan progress billing po. Iniuugnay ang mga kumpanyang pag-aari ng mga diskaya sa mga maanumalyang proyekto sa DPWH. Iniimbestigahan pati ang 40 nilang mga luxury vehicle. Kaninang madaling araw, dinala ang 13 nilang luxury vehicle sa Bureau of Customs sa Maynila. Kahapon ang deadline ng Customs para isumite ang mga dokumento magpapatunay na legal ang pagkakabili sa mga sasakyan. Nag-comply sila sa pagbibigay ng mga dokumento. Hindi kami kumbinsido na tama yung mga dokumento at tama yung mga pinagbayaran. Dahil dito, nag-issue ang Customs ng Warrant of Seizure and Detention. Sabi ng Customs na sa 100 milyong piso ang halaga ng buwis na hindi nabayaran para sa 13 luxury vehicle. Hinihingan namin ng pahayag ang mga diskaya. Pinagpapaliwanag naman ng Customs ng 10 nilang tauhan kung bakit nakalabas ng pier ang mga sasakyan ng walang kaukulang dokumento. Kanina humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sir, comment lang, dinideny ni Senator Escudero yung mga accusations niya. No need to push her. Pero hindi siya nagsalita nang hinga namin ng reaksyon sa pagtanggi ng mga pinangalanan niya sa Senado na humingi umuno sa kanya ng mga komisyon mula sa mga proyekto ng gobyerno. Humarap din sa ICI si DPWH Undersecretary Emil Sadain. Ipinasasabina na rin ng ICI sina dating House Speaker Representative Martin Romualdez at ang nagbitiw na kongresistang si Saldi Co. Sabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, maaring isunod na rin ang sabina para kay Senador Mark Villar na nagsilbing Secretary ng Department of Public Works and Highways noong Duterte administration. Ang Justice Department iniimbestigahan na rin si Villar. Mula raw kasi noong panahong umupong DPWH Secretary si Villar, nakakuha ang pinsan niyang buo ng mga kontrata sa infrastructure projects sa baluarte nilang Las Piñas. Because of that prohibited interest, with his cousin being the contractor in Las Piñas. Mga sir, gano'ng karami? 18 billion worth of projects. 18 billion. Billion. 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Lahat ng klaseng project yan. Whatever, ano man maisip mo, from school buildings to roads to asphalt overlay to revetments. Kasama rin sa investigasyon ng kapatid ni Villar na si Senador Camille Villar at inang si dating Senador Cynthia Villar. They're related interest. Isa lang sila interest nila. Isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. You have something to do with the with the way that the money is involved. When you vote for a budget, kasama ka na ron. When you participate in the budgeting process, kasama ka na ron. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Villar. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sakto sa pagpasok ng Oktubre ang pagpasok ng isa pang bagyo sa Philippine Area of Responsibility, ang Bagyong Paulo. Sa 11 p.m. bulletin ng Pag-asa, huliyang namataan 565 kilometers east of Virac, Catanduanes. May lakas ng hangin na abot sa 55 kilometers per hour at bugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Bahagyang bumagal ang kilos nito pakanluran. Nakataas ang signal number 1 sa eastern at central portion ng Isabela, Quirino, northern at central portions ng Aurora at sa northern portion ng Catanduanes. Sa latest track ng Pag-asa, patuloy na lalapit ang bagyo sa bansa at posibleng maglandfall sa Isabela o sa northern Aurora sa Biyernes ng umaga o hapon. Ayon sa Pag-asa, 2 hanggang 3 pang bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa PAR ngayong buwan. Minor phreatomagmatic eruption na itala sa Bulkang Taal kaninang madaling araw. Paglilinaw ng PHIVOLCS, wala itong kinalaman sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Itinuturing na whistleblower at isa pang suspect sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2019, hawak na ng NBI. Ang nag-utos daw sa pagpatay kay Barayuga, si dating PCSO General Manager Royini Garma na meron ng warrant of arrest. Gagawa na raw ng hakbang ang NBI para maisama sa Interpol Red Notice si Garma na nasa Malaysia ngayon. Siyensikat Caravan o Marangkada sa De La Salle Araneta University sa pangingipagtulungan ng DOST at ng Kapuso Network. Ayon sa ahensya, malaking bagay na naipapaalam sa publiko ang mga programa at proyekto ng kagawaran kaugnay sa agham at teknolohiya. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Huligamang pagsalpok ng SUV sa isang tricycle sa Antipolo, Rizal. Sa kuha ng CCTV, marurot palabas ng terminal ng SUV hanggang sa mabangga nito ang dumaraang tricycle. Naararo pa ang tricycle papasok sa isang kanto. Sugatan ng tricycle driver pati na ang dalawa niyang pasahero na ang isa nabalian pa. Ayon sa nakabanggang senior citizen, nagkaproblema sa makina ang minamaneho niyang SUV. Nagkaayos na ang magkabilang panig. Sasagutin daw ng SUV driver ang gasto sa ospital pati ang pagpapaayos sa tricycle. Isa ang 400-year-old St. Peter the Apostle Parish sa mga napuruhan ng magnitude 6.9 na lindol sa Bantayan Island kagabi. Sa Bantayan lumaki ang sparkle star na si Shuvi Etrata, kaya labis ang pasasalamat niyang safe ang kanyang pamilya at kaanak. Ang dasal niya. Sa mga taga-Bugo diha, sa mga taga-Sanrem, padayon lang mo sa pag-ampo, ayaw mo o give up. Nagpadala na raw ng tulong si Shuvi. Patuloy rin siyang nananawagan ng dasal. I hope maraming tulong na dumating. Kailangan ng manpower, medical assistance. Ang fellow Cebuana at Encantadia Chronicles Sangre co-star na si Manilyn Reynes, nagpost naman ng panalangin at panawagan ng tulong. Dasal din at tulong ang panawagan ni Encantadia star Gazini Ganados at Sparkle Beauty Queen Bea Gomez. Gayon din si Cruz versus Cruz star Vina Morales. Ipinost din niya ang accounts ng GMA Kapuso Foundation kung saan maaaring magpaabot ng tulong. Sama-sama namang nagdasal ang mga bumubuo ng TikTok Lock. Kami po ay nakikidalamhati at patuloy na nagdarasal. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.